Umabot na sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ulat hinggil sa umano'y ghost farm-to-market roads sa ilang lugar sa Mindanao gaya ng Davao Occidental. Ito ay batay sa kumpirmasyon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kung saan kasalukuyan na silang nakikipagtulungan sa DPWH at DA para sa masusing investigasyon ng naturang issue. Nananatili rin anya ang paninindigan ng Pangulo na dapat mapanagot ang lahat ng mga nagkasala. Ang issue ay kasunod ng pagdinig ng Senado sa budget hearing ng dalawang kagawaran kung saan naglabas ng ilang datos si Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Samantala, isiniwalat na ni Vice President Sara Duterte nitong Huwebes kung saan ginamit ang confidential funds ng Department of Education o DepEd na isa sa mga kinasangkutan niyang issue nitong nagdaang mga taon. Sa isang forum sa Quezon City, kanya sinabi na inilaan ang pondo sa investigasyon ng umano'y talamak na katiwalian sa DepEd, kabilang na ang 2.9 billion peso deal para sa mga luma at overpriced na mga laptop. Salungat naman ito sa pahayag ng kagawaran noong nakaraang taon na hindi nito alam kung paano ginastos ni Duterte ang 112.5 million pesos na confidential funds para sa ahensya noong 2023. Matatandaan na dating itinatangging sabihin ni VP Sara ang secret funds dahil otorisado naman umano ang Commission on Audit para isiwalat kung saan napunta ang pondo. Isinusulong naman ni Senator Amy Marcos ang pagkakaroon ng e-visa renewal service para sa mga Pilipino. Ang mungkahing ito ay kaniyang ipinarating sa DFA sa budget hearing ng kagawaran sa Senado nitong Martes. Naritong ulat. Ipinanawagan ni Senator Amy Marcos sa Department of Foreign Affairs na magkaroon ng e-visa renewal service para sa mga Pilipino. Pakiusap niya na sana ay magawan ito ng paraan para sa kapakanan ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Ito ay nakaangkla sa New Passport Act na layong mapadali ang pag-renew ng visa at hindi na kailangan pang mag-apply muli ng panibago sa mismong tanggapan. Binanggit din ng senadora na 2 taon na ang nakalipas ngunit hindi pa rin ito na ipapatupad hanggang ngayon. Tugon ng DFA, ang New Generation Passport ay naka-envision na ilabas sa taong 2027 na ayon sa paliwanag nila ay kasabay ng implementasyon ng e-visa renewal. O 2027, yung batas 2023. Tapos mag-a-apply ka pa 4 years from now. Ano ba naman to? Is there nothing you can do dyan sa dating passport? Madam Chair, will endeavor to, we'll talk to our service provider on this. Ang naturang paksa ay nabuksan sa budget hearing ng kagawaran para sa taong 2026. Gayunpaman nais pa rin ni Marcos na matugunan ang naturang mungkahi. Tila kasi mas pinapaboran at prioridad anya ang mga dayuhan kaysa sa mga Pilipino. Sa pamamagitan kasi ng e-visa renewal, mas mapapadali at mapapabilis na ang aplikasyon ng visa, partikular sa mga manggagawa abroad dahil hindi na kailangan pang pisikal na pumunta sa tanggapan para rito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inilaan naman ng Kamara ng mga kinatawan ang mas malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan at agrikultura sa 6.79 trilyon na panukalang 2026 General Appropriations Bill na inaprubahan sa ikatlo at pinal na pagbasa. Ayon kay Representative Micaela Swansing, chairperson ng House Committee on Appropriations, layunin ng panukalang budget na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan, kabilang ang libreng edukasyon, mas abot kayang serbisyong pangkalusugan at tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Bahagi ng pondo ang 1.28 trilyon pesos para sa edukasyon, 411.2 billion pesos naman para sa kalusugan at 292.9 billion pesos para sa agrikultura na inaasahang magpapalakas sa kabuhayan at kapakanan ng mga Pilipino. Sa
Sa kabilang banda, iminumungkahi ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagbabago ng National ID System kaagapay ang SIM card registration upang masolusyonan ang issue sa fraud activities na dulot nito at mapaigting ang seguridad sa naturang sistema. Tunghayan ng aking ulat. Bunsod ng lumalalang kaso ng fraud activities at prank calls dahil sa mga fake identity na nakarehistro sa mga SIM card, isa sa mga nakikitang solusyon na iminungkahi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ay ang pagbabago ng National ID System. Ayon kay Remulla, marami sa mga taong bumibili at nagpaparehistro ng kanilang SIM cards ay nakakalusot sa pamamagitan ng mga peking ID. Our problem is that the national SIM card identification is not perfect. As you can see, Senator, in our previous budget hearing, when we talked about the POGOs, you'd have one person with 400 SIM cards registered to his name and without a sufficient ID. So the holistic approach would be to have an effective national ID merged with our SIM card registration system. Then we can have a better means to identify who is calling. Kaya naman, pagbago ng National ID System ang isa sa mungkahi niyang solusyon upang mapaigting ang security features ng SIM card registration. Sa kasalukuyan kasi, walang biometric features ang National ID. Gayon din ang SIM card system na walang facial recognition. Kaya naman ayon kay Remulla, kinakailangan ng pag-reformat sa sistema upang ma-incorporate ang features kung saan tinatayang $60 to $80 million ang kakailanganing pondo upang maisakatuparan ito sa buong bansa sa loob ng isang taon. Sang-ayon naman si Gatchalian sa pagpapatibay ng naturang sistema na ayon sa kanya ay makatutulong sa pagpuksa at pagpigil sa mga krimen sa bansa. Kaugnay nito ay sinabi ng senador na tatalakayin ang naturang suwestyon sa budget hearing ng Department of Information and Communications Technology kasama na ang National Telecommunications Commission. Natalakay ang naturang problema sa presentasyon ng DILG sa kanilang panukalang budget na 287.48 billion pesos para sa taong 2026. Kabilang sa saklaw ng pondo ay ang operasyon ng Bureau of Jail Management and Penology para sa kapakanan at maayos na pasilidad para sa persons deprived of liberty o PDLs. Gayon din ang ilan pang attached agencies gaya ng Philippine Commission on Women, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at National Youth Commission. Parte rin sa tutugunan ng kagawaran ay ang hosting ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations Summit sa susunod na taon. Bilang bahagi rin sa mga programang sakop ng DILG, panawagan ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na immobilize sa mga local government unit ang pagsusulong ng edukasyon, kaligtasan at kalusugan para sa early childhood care. Importante ho talaga yan dahil once yung bata lumampas na ng 6-7 years old, tapos malnourished siya, stunted o bansot siya, and then wasted or payat siya, napakahirap na i-reverse. Napakahirap i-reverse. And that's why we need to mobilize the local government units. I'm sure you know, Secretary, na malaking bagay maitutulong ng mga mayors pag na-mobilize natin sila. Magandaan niya na maaga pa lang ay ma-develop na ang cognitive capabilities ng bata na makatutulong upang hindi na magkaroon pa ng problema pagtungtong sa elementarya. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Planong sumulat ng Commission on Elections o COMELEC sa Senado upang humingi ng karagdagang 1.3 billion pesos na pondo para sa BARM parliamentary elections sa susunod na taon. Ito ay makaraang hindi na ihabol ng poll body ang kahilingan sa plenaryo dahil natapos na ang deliberasyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, isa sa dahilan kung bakit sila humihirit ng dagdag budget ay dahil aabot sa 1.2 billion pesos ang pondong nasayang matapos maantala ng halalan nitong October 13. Ito ay dahil idineklara ng Korte na labag sa batas ang mga probisyong nagtakda ng halalan.
Sa ibang balita naman, muli na namang nakaranas ng karahasan mula sa China ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4 matapos itong habulin at bombahin ng tubig ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Tunghayan ang ulat mula kay Joey Rodriguez. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG ang muli na namang karahasan na nangyari sa isang barko ng Bureau of Aquatic Resources o B4 matapos itong bombahin ng Chinese vessels sa Pag-asa Island nitong linggo. Ayon sa PCG, lumapit umano ang puwersang pandagat ng China, partikular ang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 21559 at binombahan ng kanilang mga water cannon ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Bunsod nito, nagdulot ng minor structural damage sa barko ng B4, ngunit wala namang nasugatan sa mga tripulante. Kaugnay nito, ipinahayag ni PCG Commandant Ronnie Hilgavan na ang panggigipit ng China laban sa Pilipinas na kinakaharap ngayon ay nagpapatibay lamang sa katatagan ng bansa. Ang mga mangingisdang Pilipino umano ay umaasa sa mga katubigang ito, kaya naman hindi dapat isuko ang ating teritoryo sa anumang dayuhang kapangyarihan. Sa kabilang banda, ilang bansa naman katulad ng Estados Unidos, Japan, United Kingdom at Australia ang kinundina ang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kanilang mga hindi pagkakaunawaan ay dapat malutas ng mapayapa alinsunod sa international na batas. Nananawagan rin ang delegation ng European Union sa Pilipinas na itigil ang karahasan at respetuhin ang mga tuntuning nakabatay sa international na batas, kabilang ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Binigyang diinan nila na ang kalayaan sa paglalayag ay dapat na itaguyod. Samantala, ayon kay WPS spokesperson Jay Tariela, na sa kabila ng mga taktikang pang-aapi at agresibong aksyon na ito, nananatiling determinado ang PCG at B4 na ang presensya aniya sa Kalayaan Island Group ay napakahalaga sa pagprotekta sa mga karapatan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Joey Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, umani ng maraming parangal ang Department of Tourism o DOT sa ginanap na 2025 World Travel Awards sa Intercontinental Grand Stanford sa Hong Kong nitong Lunes. Kinilala ang DOT para sa top-notch service, aesthetic building design at mga sustainable practices nito. Pinarangalan din ang Ascot Bonifacio Global City bilang Asia's leading service apartments, ang Admiral Hotel Manila bilang Asia's leading design hotel at ang Calatagan South Beach bilang Asia's leading sustainable resort. Habang tinagurian naman ng Amanpulo bilang Asia's leading private island resort dahil sa world-class exclusive sanctuary nito at crystal clear waters. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, voter registration magsisimula na sa October 20. DOH hospitals, nakahanda na sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila. DepEd, nakipag-ugnayan sa PVOX upang ihanda ang mga paaralang malapit sa fault line. Umunoy Ghost Farm to Market Road projects na pag-alaman na ni PBBM. VP Sara, isiniwalat na ginamit ang confidential funds para sa investigasyon sa umunoy anomalya sa DepEd. VOT, multiple wins sa 2025 World Travel Awards. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network, at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network.
Ako si Princess Castro at ito ang News Force.